bakit si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin, si Lisa Tanas, si Bangag. Okay? At ang iba pang mga pinangalanan, mga kababayan, bakit hindi kasuhan ng ombudsman at i-push sa Sandigang Bayan na bibigyan din ng warrant of arrest at saka si Tambaluslos? Bakit si Tambaluslos, si Martin Romualdez, wala pa rin warrant of arrest? The fact na hindi lang 573 million ang kinasasangkutan niya. All right. So, hello mga palangga. Tayo ay bonggang-bongga. Mayroong breaking news, ano? Ang Bangag administration ay seryoso na talaga dito sa pagpapaaresto sa majority. All right? Dami-daming salamin. Ang lola niyo, ang dami-daming salamin. Okay, kumusta kayong lahat? Do you like my hair today? So, just give me 1 second at ang syempre, lola na ako, no? Puti-puti yung buhok natin. Kaya medyo, wait a minute, kaping mainit, mga palangga. Okay, here go. Yo. Okay, go. Okay ba yung music natin, ay sound natin? Hello! Shoutout sa aking team Alindog na nagmamaganda. Okay, mga kababayan, breaking news, which is expected naman natin ito na ipapa-aresto na si Jinggoy Estrada. So, 42 minutes ago, ay sinasabi ng kampo ni Jinggoy Estrada na still pending pa, okay, ang kanilang motion. Dahil sabi dito ng kanyang mga abogado, ay wala pa silang natatanggap na warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan, patungkol nga dito sa plunder case na binabato o binato sa kanya or kinaso sa kanya. Ito yung yung verbatim na sinabi ng kanyang abogado, hindi verbatim. Kaya sabi ni Virus, verbatim. Mamaya pag-uusapan na yung verbatim niya tungkol kay Senator Marcoleta, no? Sabi dito, no, we have no info about the issuance of warrant. Our motions are still pending. Without a warrant, he is free. He does not need to surrender. According to to Attorney Noel Estrada. Alright. So mga kababayan, syempre ang media talagang pinapakalat na nila para matakot nga naman, ano? Dahil dito, naglabas, according to Sandigang Bayan 5th Division, ay ngayong araw na itong Lunes ay aarestuhin na nila si Senator Jinggoy Estrada. So, sabi ko nga, hindi na ito nakakagulat, mga kababayan, dahil ito naman talaga ang gustong gawin ng mga bangag. Teka, hindi ako nandito para ipagtanggol ko si Jinggoy Estrada. Alam mo naman, sabi ko nga sa inyo, binakbakan natin yan. Sabi ko, ako nakinig lang sila sa akin. Noong 2024, noong PIDEA leaks, si Bato, si Bongo, si Estrada, si Escudero, si Robin Padilla, 'di ba? Kung nakinig lang kayo sa akin noong 2024 PIDEA leaks, sana wala na kayong kalaban. Okay? Kung natatandaan ninyo, gigil na gigil ako sa mga ito nung nakipag-chami-chami sila kay Bangag sa Malacanang, kahit balikan nyo, ang sinabi ko, hay nako, Senator Bato, Senator Bongo, lahat kayo, hindi kayo, you're only good as your last. Ibig sabihin, pag wala nang pakinabang ang Bangag administration, pwede na kayong bitayin, pwede na kayong itapon, katulad ng nangyayari ngayon. Pero mga palangga, babalikan muna natin yung timeline nitong 573 million na inuugnay na kickback ni Jinggoy Estrada according dito sa investigation na hawsyaw, actually yan ang tunay na hawsyaw ng mga bangag, ay okay, doon sa mga flood control hearing na kung saan una pinamunuan ni Senator Marcoleta at nung pinamunuan na ng bangag, alright, ni Lacson, nag-change of leadership na sa Senate, ni Juan Bull, scholar, which is si Tito Soto Miles, mga kababayan, nagbago ang lahat ng testimonya ng mga kalaban ng bayan. So, back in 2025, alright, so balikan lang natin, mag-review tayo, ang nagpangalan kasi kay Jinggoy ay itong si Henry Alcantara,
na dating DPWH engineer na sinasabi na may $573 million na insertion si Jinggoy. Actually, sabi ko, I'm not here to defend Jinggoy. Okay, but mga kababayan, nakitang-kita nyo naman ang nangyari dito kay Alcantara ay ginawa siyang state witness. Di ba? Ang mga diskaya, balikan natin na nagsabi na ito ang mga maleta kongresistas, ito ang listahan namin, ito yung mga naging not kasabot, yes, parang gano'n na rin. Ito yung mga transaction namin, mga kababayan, ito yung mga, ayan, may ilaw pala tayo. May ilaw pala si Palangga, yun, lumiwanag tuloy ang aking alindog, lalo na muti ang buhok. So, going back, so sinabi ng mga diskaya na ito mga certain names na ito, anong ginawa nila sa mga diskaya? Ikinulong nila. Ayaw nila bigyan ng proteksyon o maging state witness. So, ang ginawa ng Bangag Administration, si Alcantara, ang ginawang state witness para idiin ang mga gusto nilang idiin. Sabi ko, I'm not defending Jinggoy. Sagutin ng mga abogado niya. Kung siya ay may na-kickback, then go. Okay, pagbayarin. Lahat ng mga may na-kickback, pagbayarin. Pero yun na nga, mga kababayan, so ang nangyari, that was 2025. Diba? That was 2025. Hindi pa sinasampahan ng case si Jinggoy. Recently na lang. Dahil dito sa what? Sa nangyaring pag-change ng leadership sa Senado. So, sino? Diba? Sino ang nag-push para sampahan si Ombudsman? Okay? Yang si Bonjing Remulla, mga kababayan na nasasangkot din. Okay? Nasasangkot din sa mga anomalya. Lahat naman sila dyan, mga hayop sila. So, ano nangyari? Ang bilis ng panahon. 2025, no, actually, mabagal. Kung talagang si Jinggoy Estrada ay gusto nilang kasuhan during the time, 2025, bakit pinatagal pa nila? Bakit ngayon lang? Kung saan si Jinggoy ay umayon dito sa majority. Na the reason why nagkaroon ng change ng leadership dyan sa Senado. Diba? Ngayon lang to, May 28. Diba, May 28, nagbidabidahan si Bonjing Remulla. This was after, nung May 11, nung nag-change ng leadership, nung nag-show up doon si Senator Bato. Diba? At ito rin yun. Yung mga moment na yun, ang bilis ng pangyayari. Ngayon, kung mapapansin ninyo, nung May 23, I think, kung saan nagkaroon ng kaguluhan na nag-motion si Senator Marcoleta tungkol doon sa Senate rules. Ano ang sinasabi ni Erich Sylvester na US identity fraudster? Okay? Na law bender. Oh, kaya gusto nyo baguhin, ay amyendahan ng Senate rules kasi natatakot kayo dahil sa mga susunod na panahon, susunod na linggo, ay may maaaresto o may mga maaaresto. So nag-uusap sila. Ang Bangag Administration, ang Ombudsman, ang NBI, ang PNP, lahat ng mga putang inang yan, na total, itong si Estrada na ito, hindi naman natin nakuha, dapat i-push na. Diba? Push na natin yan. Ikulong na natin yan. Kasi diniin naman yan ni Alcantara. Nakakampi nila. Right? Kaya according to the news, sa Digang Bayan ay naglabas ng warrant of arrest patungkol dyan sa plunder case kay Jinggoy Estrada. Friday, di ba? Pinailan din siya ng graft case. O, nagpiyansa siya ng 90,000. Then, hindi nila titigilan. O, ilang araw lang. Although, ang sabi nga ng abogado, abogado ni Jinggoy, wala pa kaming natatanggap. So, syempre, ang mga balita na nakakita natin, pinapasa na yan ng Bangag Administration, mga kababayan, para nga sirain yung moral ng majority. Dahil recently, sinasabi din ni Kuratong Baleling Lacson na ang exact term niya dito, mga kababayan, ay, okay. Ang exact term ni Lacson dyan, talagang kinokondisyon nila, no? Kinokondisyon nila, mga palangga, ang utak ng tao na itong ating mga majority ay sila yung, kumbaga parang sila yung kalaban ng bayan. Parang ganon. So, sinasabi ni Lacson dyan, okay, here we go. Okay, si Senator Marcoleta. Alright? Okay. So, ngayon ang sinasabi ni Lacson dyan, eto, sabi niya, malapit na kaming makabalik. Sabi niya, assuming that in 2 weeks,
Senator Villanueva, sabi niya, Senator Villanueva and possibly another senator are issued warrants, the ratio could shift to 11-10, effectively making us the majority. So, alam nyo na, eto nangyari kay Jinggoy, and next si Villanueva. Diba? Who else? Diba? 7 ang gusto nilang arestuin. Kasi hindi sila talaga, wala, itong majority na ito, mga low bender, mga fraudster, mga maleta gang members sila o maleta syndicate na talagang gusto nilang agawin itong leadership dyan sa Senado para nga hindi maimbestigahan. Dahil nga allegedly kasama din yung magkapatid na Tulfo sa kickbacks na yan. Itong si Tulfo, si Erich low bender. Diba? Kaya magtataka kayo kung bakit hindi umuusad o hindi umusad ang investigation during Lacson and One Bull scholar na si Tito Soto, di ba? Kasi nga, yung kanilang ginawang whistleblower, yun yung choice nila na kaya nilang hawakan sa liig. Kaya nilang, imagine mo, kahit sino na lang ang pangalanan nitong Alcantara, di ba? Eh, kahit na siguro ako pangalanan dyan eh. Di ba? Kahit sino na lang. Kasi sinabi, whistleblower to, so paniniwalaan natin to. Yan kasi, mga kababayan, ay ginawa nila yan para i-implicate nila yung lahat na gusto nilang implicate na haharang-harang sa kagustuhan nila. It just so happened na si Villanueva, si Jinggoy Estrada, na we don't know, you know, doon sa loob na yon na hindi sila pumayag sa kagustuhan ng bangag at ni Lisa Tanas. Lahat yan may mga pag-uusap. Behind the scene, may mga pag-uusap yan. So kaya hindi pumayag si Jinggoy sa kung ano man ang pag-uusap nila, kaya ito ang kanyang kahinatnan. Pero ang question natin, bakit si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin, si Lisa Tanas, si Bangag, okay? At ang iba pang mga pinangalanan, mga kababayan, bakit hindi kasuhan ng ombudsman at i-push sa Sandigang Bayan na bibigyan din ng warrant of arrest at saka si Tambaluslos? Bakit si Tambaluslos, si Martin Romualdez, wala pa rin warrant of arrest? The fact na hindi lang 573 million ang kinasasangkutan niya. Billions and billions, maybe mag-trillion pa. Andyan si Zaldico. Bakit ayaw nilang ayaw nilang payagan si Zaldico noon na mag-testify via Zoom? Dahil malupit ang binitawan ni Zaldico na pasabog with pictures, videos, with yung kasama yung 18 Marines, pera, yung mga bahay ni Tambaluslos, and also yung expose na nagatid sa Ilocos sa bahay ni Bangag at sa Malacanang. Bakit ayaw nila pakinggan? Eh, siyempre sila yung involved. Siyempre yung Bangag, kaya ang titirahin, etong mga sumama sa majority. Di ba? So, eto, well, everyday ito naman ang tinatahak natin mga kababayan eh. Imagine since 2025. At yung flood control na yan, 2023 ko pa in-expose yan. Di ba? 2023, pero 2024, parang, nag-uusap-usap na itong mga hayop na ito. Tapos yun na nga, si Bangag, kunyari siya ang nag-start, nagpasabog na, we have 5,500 flood control. Chu-chu-chu-chu. Akala natin, bilib na tayo. After 2 days, boom, bumaha. Doon ngayon nalalaman yung kaputahan ni Bangag na kasinungaling ang 5,500 flood control projects, wala talaga. Zero. Yun ay katang-isip para lang siya ay may masabi sa kanyang SONA. Ito rin ang gagawin niya ngayon. Pag pinakulong niya si Jinggoy, pag naaresto si Jinggoy, si Villanueva at iba pa, yan ang gagamitin ni Bangag sa SONA. Mga kababayan, may napakulong na tayo ng mga senador, gano'n-gano'n, di ba? Yan ay gagamitin niya. Kaya sabi ko nga, my goodness, kailan kayo kay kilos? 573 million kickbacks allegedly ni Jinggoy Estrada versus trillions and trillions kickbacks o nakaw na male-maleta with evidence laban kay Sandro Marcos, kay Charis, nabanggit na natin, sa pamilyang ito. Nasaan ang hostisya? Diba?
nasa ng hostisya. Kasi alam na alam ni Erich Sylvester at ng 11 idiot walkout queens, okay, mga hayop na yon, na nag-walkout sila, alam na alam nila na ikukulong or arestuhin itong certain senators na ito, like Jinggoy, para nga maibalik o manakaw nila uli yung leadership. Bottom line, para sa flood control. Kasi sabi ko nga, hindi lang ako nagsabi, no? Sabi ng ating mga magagaling na abogado, at nakikita natin sa numbers ngayon, walang 16 senators, okay, na numbers ang Bangag administration to impeach Inday Sara, para ma-convict o ma-impeach nila sa kanilang naratibo, sa kanilang kagustuhan na tatanggalin nila si Inday Sara. Right? So, ang pinakalayunin talaga dito, mga kababayan, para maagaw at hindi mabuksan ang katotohanan na ang sangkot sa flood control ay sila-sila. Baka nga kasama yung mga 11 idiots senators dito eh. Kaya ganito na lang. Ganito ang pananakot. Di ba anong sabi ko sa inyo? Inaareglo si Senator Alan Cayetano. At hindi naman siya papayag. At now ngayon, dahil hindi magpaareglo, o sige, hindi kayo magpapaareglo ha. Eto na lang, paghuhuli na namin kayo, pagkikidnapin na lang namin kayo. Ito yung ginagawa nila. Lahat, sabi ko sa inyo, mga asawa, kamag-anak, kapitbahay, like asawa ni Senator Bato, lahat ginigipit. Anong kredibilidad ni Alcantara? Diba? Puro yaw siya. Pero si Zaldico, napakalinaw ng kanyang ebidensya. Diba? Napakalinaw. So, yung Bernardo, ginawa ding state witness. Yung Gerard Opolencia, ginawa ding state witness. Bakit sila ginawang state witnesses? Kasi nga, kaya hawakan sa liig ang mga yawa. Kaya nilang mag-manipulate ng kwento, mag-fabricate ng kwento, kayang i-manipulate itong tatlong ito para umayon sa kagustuhan ng Bangag administration. Kaya sabi ko sa inyo, napakabilis ng turnout ng kaso, mga kababayan, dahil nga ito ang kagustuhan ng Bangag administration. Ganito. Okay? Kaya natutuwa sila ngayon. O natutuwa sila Lacson ngayon. Natutuwa si ano tawag dito? Natutuwa si yung 11 idiots, di ba? Rafi Tulfo, lahat na-implicate ang mga pangalan ito. Anong sinasabi ng mga it all boils down sa kagustuhan ni Satanas, sa kagustuhan ni Bangag na malupig mga kababayan. Okay? Malupig nila ang majority at ang mga Duterte. Right? Just a second, okay? Okay, may titignan lang tayo. Okay. Mamaya basahin natin yung issue. Okay? So, ito yung kagustuhan nila, talagang tatapusin. Kaya sabi ko, alam mo, kanina may kausap ako, shoutout doon sa kausap ko na talagang Marcos ang supporter din yun, no? Sabi nga sa akin, sinasabi sa akin ni Palangga, sabi niya, Maharlika, kasi we talk about this. Sabi ko, kita mo, ano nangyari? Tapos sabi sa akin, Maharlika, one day magpapa-interview ako sa'yo. Kasi alam ko yung laban natin, laban mo, nung patungkol dito, gigil na gigil ka dito kala Jinggoy, kay Cheese noon, nung Pidea Leaks, walang kumakampi sa'yo, di ba? Pating manggang si Aimee, di ba? Naglabas ka ng authenticated na pulboronic si Bangag, walang sumuporta sa'yo. Yan ang kasi akala nila ay, pwede nilang mapatsi-patsi o pwede sila, they work together as a maleta sindikato. It just so happen, sabi ko nga, pag wala ka ng silbi at hindi ka pumayag sa sindikatong ito, itatapon ka na nila. Kaya sabi nung friend ko, sabi niya, dapat tapos na yung laban ng Pilipino kung nakinig sila. Sabi ko nga, leche kasi. Diba? Tama ba si Maharlika? Kaya sa minsan nanggigigil ako, okay? Hindi minsan, madalas wala ako nanggigigil. Kung teka mo si Aimee, ang ingay-ingay ngayon. Ang kapatid ko, Bangag, magpahinga ka na, ading, umuwi na tayo, putang ina. 2024, July. Kung sinabayan mo, as you promised me,
na ang kapatid mo ay, pababagsakin mo dahil adik o paaalisin mo at pagagamot mo. Ba't wala? O, kailan pa kayo kikilos? Diba? Kailan pa kikilos? Ngayon? O, I hope manaig ang katotohanan. Nananaig naman ang katotohanan. It just so happened na bayad ng mga maleta itong mga hayop na ito. O, ngayon si Bangag, nadadadakdak. Hindi ko pinagsisihan na naging tandem kami nag-unit team kami, nagkaroon kami ng coalition ni Sara Duterte. Ganyan-ganyan. Ang kinatatakutan ko lang, baka hindi niya maituloy yung legacy. Putang ina mo ka, Bangag. Anong legacy mo? Ang mag-addict? Hindi mo pinagsisihan, hindi ka talaga magsisisi na tinandem ka ni Sara dahil dahil kay Sara, hindi ka mananalong ugok ka. Yan yung konteksto ng sinabi ni Pulong Duterte doon sa text niya. Kasi sinasabi na naman natin everyday dito, di ba? Na kung hindi dahil kay Inday Sara, wala ka. Tapos the nerve na magsasalita ka na sana na ituloy ni Inday Sara. Anong itutuloy ni Inday Sara? Yung pagiging addict? Yung paghahakot mo ng mali-maleta, ano yung reforma mo? Sabi nga ni Pulong, ano ang reforma mo, Bangag? Ano ang ipinatayo mo? Nasaan na yung sinasabi mong regional hospitals, yawa ka? Yung pangako mo, doon pa nga lang tayo sa 20 pesos per kilo na bigas, bagsak ka na. Kailangan pang mamatay ang mga lolo't lola natin na pumila ng madaling araw sa mga designated na mga tindahan ng bigas na bukbuki na inuud-uod na siguro for the price of 20 pesos. 20 pesos bukbukin. Pinipilahan ng ating mga lolo't lola. Sulat lang ako dito. Dahil lang. Baka makalimutan ko. I'll talk about this later. Okay, di ba? Wala tayong papel, ano? Ang hirap. Ito na lang. Okay. So anyway, bigla ko lang ito napasok sa isip ko. But ganun pa man, mga kababayan, that's the reason, spontaneous tayo dito. Alright? So ngayon, wala tayong script. Okay? So ngayon, mga kababayan, namatay na. Sabi ko nga, doon pala sa 20 pesos per kilo na bigas, wala ka nang ginawa. Yung kaputahan mo, Bangag, na 1 million a month, a year, okay? Na bahay para sa mga mahihirap sa murang halaga na pabahay, wala. Magsaka, puro pang-aadik, puro pang i-etchos. Anong itutuloy ni Inday? Ha, Bangag? Anong itutuloy ni Sara Duterte? Yung mali-maleta, pagta-transport mong hayop ka. Anong itutuloy ni Inday? Yung pagtuwad-tuwad sa pagiging botomesa ni Bangag? Anong pagtutuloy ni Inday? Yung mga AIDA na nakakapit sa mga malalaswa ninyo dyan sa gabinete? Di ba? Yun, mga kababayan, ang kapal ng mukha. Anong reforma, sabi nga ni Pulong? Anong reforma? Okay, ano ba sabi ni Pulong dito? Okay? Sabi ni Pulong, Bangag. Sabi ni Pulong dito, Mr. Bangag. Oh, that's good. Diba? Tayo lang dati nagsalta ng bangag-bangag. Okay? Bilyon-bilyong maletagang, sabi ni Ryrie. Yesterday once more. Ano sabi ni Pulong? Matagal na ang tanggap na maraming Pilipino na kahit sa sariling administrasyon mo, marami pa rin tanong tungkol sa direksyon at kalidad ng governance na ipinangako mo. Exactly. Well, alam na natin yan, ng taong bayan. Tapos sinasabi niya, sabi ni Pulong, pero dahil ikaw mismo ang nagsalta na parang napakarami mong naitayong reforms na maaaring sirain ng iba. Okay, kailangan ding may magtanong, ano ba talaga ang reformang iyon? Kaya ano sisirain ni Inday? Sira ulo ka na eh. Sira na yung buli mo. Sira na yung budhi mo, matagal nang hayop ka. Alam mo, ito yung nakakagigil eh. Ang kapal ng mukha. Hindi pinagsisihan ang pagkatandem kay Inday. Aminado kang hayop ka. Kung hindi dyan dahil sa kapatid mong mangga, nagpunta-punta kayo sa Davao. Nasa huli talaga ang pagsisisi natin, Palangga. I hope magiging lesson ito sa akin, sa atin lahat. Like ako, alam nyo, na ako'y putang inang Bangag supporter. Kung maibabalik ko lang ang panahon, kung alam ko lang, nakikita ko lang yung future, wala na sana kayong problema. Right? Wala na sana kayong problema. Kung nakita lang natin ang future, kung nakita lang din ni Inday ang future, wala na sana problema. Pero tignan yung ginagawa sa atin. Puro kadyutahan. Alright.
Sabi ni Pulong, malapit na naman ang SONA mo. Baka pwede mong isa-isahin ang malinaw na mga nagawa mo na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung puro English buzzwords, bagong slogans. Ano Pulong ang sinasabi ni Bangag? Ngiwi. Oh my God. Alright, sabi niya, habang naghahanda ka ng panibagong talumpati, ang mga Pilipino naman ay naghahanda sa panibagong taas presyo, panibagong baha at panibagong pasakit araw-araw sa buhay. Yes, araw-araw natin ito sinasabi, nagko-consumption na nga si Palangga. Sabi niya, at tungkol naman sa sinabi mong wala kang regret sa pagtakbo kasama si Vice President Duterte, tama ka dyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan. Correct. Dahil kung hindi dahil kay Inday, hindi ka naging presidenteng ugok kang bangag ka. Alright, sabi pa ni Pulong, because the truth is simple. Without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. The Unity Coalition delivered votes from north to south. History will always show that your victory was built not the Marcos name but on the trust and support commanded by Vice President Sara Duterte. And hindi lang yan. Nakipagsabwatan si Bangag, si Lisa Tanas, diyan sa Smartmatic. Isa yan sa pasabog ni Glenn Chong at dapat makulong yan, Inday Sara. Okay? Meron ako ebidensya. Ito, hindi ko pa ito nalalabas. Sa buong mundo. Alam to ni Ka Eric. Ka Eric, you know this. Okay? Ka Eric, alam mo to. Hindi pa namin to nalalabas. Yung picture na makapagpapatunay. Mga kababayan, Attorney Glenn Chong, I don't know if you have copy. Ewan ko, nabanggit ko lang ngayon. Kaya ko to hindi mailabas-labas kasi walang permission. Walang permission ng mga taong nandoon. May mai-implicate. Okay? So, ikaw Bangag. Okay? Sino ang nandoon? Sino ang mga nandoon na nagpaplano kayong dayain ng eleksyon? Okay, ibibigay ko to one day, mananagot ka Bangag. Kayo ni Lisa Tanas, Attorney Glenn Chong, maliban sa Smartmatic mo, dahil ikaw mismo nag-witness ka na kinausap ng Smartmatic, may iba pang grupo. May mga generals na nandoon. You know what I'm talking kung nanonood kayo. Okay? Of course, kailangan imbestigahan dahil hindi natin alam ang bawat storya. Picture lang ang binigay sa akin. Yung time na yon, generals na doon. Yung isang general na nandoon, kasama ni Bangag nung nakaraang, yung balit, di ba? May balita na double na lang ni Bangag. I don't know kung anong event yon. Parang event sa Bataan. What was that event? Recently, anyway, nandoon yung general na yon. Anyway, doon sa picture na kung saan nag-usap-usap kayo, doon si Tambaloslos kung paano nyo dayain ang eleksyon. Even though 2022 nangyari yon, mga kababayan, mananagot to sa batas. Kaya nga gusto nila ng charter change para hindi sila mapanagot. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Yun. Ang sinabi ni Pulong, ang kapal na mukha talaga itong Bangag na to, putang ina, nakagalit, di ba? Para si Inday Sara pa, may utang na loob na hayop ka. Dapat nga ito si Inday, tumakbo na lang talaga. Ba't nasa huli ang pagsisisi? Diba? Nasa huli ang pagsisisi. But still, bata pa si Inday. 48 lang si Inday. Diba? Malayo-layo pa ang mararating natin. Ako, kung tatanungin niyo ako, si Inday Sara ay maging presidente. As long as, ang gagawin ni Inday, ituloy niya yung mga proyekto niya. Alam mo, Day, ito naman, wishful thinking ko. I know it's not gonna be easy for Inday Sara. Dahil, yun yung ibang i-appoint na dyan, magnanakaw din yan later on. Pero syempre, buboljakin natin yan. Ituloy mo lang, Day, ako nga, although incomparable, di ba, nung pumunta kami sa Luxembourg, sarap dun. Libre ang pamasahe. Sakay ka lang ng sakay ng bus. Sana gusto ko ganun sa Pilipinas. Kasi nasimulan na ni Inday yan eh. Siya ang unang nagpasimula niyan eh. Na libre yung mga tao, mga mamamayang Pilipino sa bus o sa jeep o kung saan man. I-subsidize ng government. Imbis na nakawin nila, yung mga buses, bayaran na yan o lahat ng gusto sumakay, lahat gusto mamasyal. Kesa naman na nakawin nila, yan ang ituloy mo, Day. Yung 100 million a month na binigay sa PGH, ituloy mo yan, Day. Maybe more than that. Kung magdala ka sa Quezon Avenue Hospital, ayan, nag-duty ako dyan. Magdala ka sa Quezon City General, sa Camp Crame Hospital, lahat yung mga yan, ponduhan ng ponduhan para hindi magbukang kawawa yung tao.
Kaso lang ninanakaw ngayon sa kasalukuyang panahon. Kaya hindi madali ang pagiging presidente. Sa totoo lang, kung gagawa ka ng tama. Di ba yan ang sabi ni PRRD? Madali lang magpresidente kung hindi ka nag-iisip para sa bayan mo, kundi magnakaw ka ng magnakaw. Right? Katulad ng ginagawa nila. Pasingot-singot ka lang, pa-bottom-bottom ka lang, pa-orgy-orgy ka lang, wala kang isipin, pa-speech-speech ka lang ng kasinungalingan. Kaya hindi easy kay Inday. Pero ako naman, sabi ko nga, bata pa si Inday, kung kunyari si Inday ay maging forever president hanggat kaya niya, as long as nakikita natin bilang instant. Wala na, lahat ng gusto sumakay ng bus at jeep, libre na. Dahil binabayaran na yung mga driver. Magkano kinikita nyo? Mamang driver sa jeep. Let's say, for example, 1,500 pesos a day ang kinikita nyo. O, i-register mo lahat yan. Online na ngayon, lahat. Driver 1 to up to 1,000. Subsidized kayo. 1,500 a month. Diba? Kung yung 1,000 yung 1,500. Gobyerno na nagbabayad. Sarap siguro buhay ng Pilipino, no? Pasakay-sakay na lang. Yung ibang mga palangga natin na gusto pumunta sa Luneta, ipasyal yung mga anak nila, makakapunta na sila ngayon kasi libre pamasay. Yan ang gusto kong proyekto na itutuloy mo. Inday Sara. What else? Ang mga bata, subsidized ng gobyerno. Hindi na yung mga bata magpupulubi, magra-rugby, dahil yung pondo sa education, ninanakaw ng mga putang ina. Dapat yung pera, lahat, buong Pilipinas. Pag sinabi mong indigent o mahirap, may gatas, may Nutriban, o ganyan, o may tinapay, pandesal, di ba? Mga ganyan. O dapat ganun ang gawin, hindi yung bata, hindi na makakapasok, hindi na pasok si Toto, si Nonoy, kaya wala man si Nonoy pagkain, wala mang lapis, utod-utod ang lapis, walang bag, mukhang gusnik-gusnik. Di ba, project ni Inday yan, yung mga pabagbag, gawin mo yan, Day. National approach. Lahat ng mga bata, pagpasok, kasama na sa budget ng education, pag, pantay-pantay, i-release na kaagad yung bag, uniforme, di ba, ang sarap ng buhay noon. Ito mga putang ina kasi itong mga bangag na to, they travel the world. When you travel the world, like me and you, nakikita mo yung difference, like sa Japan. Although incomparable, yung mga bata, hindi kakaba-kaba, di ba? Bit-bit ang mga backpack, binipick up ng bus nila, walang masyadong mga kidnapper o rapist, katulad ng asawa ni Luistro na nasangkot sa panggagahasa, di ba? Oh my God, I dream about the best Philippines in the world. Pero paano mangyari yan? We need someone na hindi lang may kamay na bakal, may pagmamahal sa taong bayan. Siguro, I think ako magpresidente, ano? Anyway, mga palangga. Okay, sabi dito, 11 minutes, Estrada, kusang susuko. Sabi ni John Vic Supot, na, ayan, na voluntaryo susuko si Estrada sa Camp Crame daw ngayong Lunes. Paano natin paniniwalaan to si John Vic Supot? Lagi naman nagsisinungaling to. Matapos ito makatanggap ng warrant of arrest mula, nakatanggap na raw sa Sandigan Bayan 5th Division sa mga kasong plunder at graft na may kinalaman naman sa controversial na flood control. Okay, abangan natin yan. Ay, alam naman natin na gagawin nila yan. Right? Sabi ni Slap, we need honest politician, truly Lee. Okay? Kailangan natin ng leader na hindi niya na iniisip yung sarili niya. Ang iniisipin na lang niya kung paano niya matulungan ng tao. Ito gusto ko itong pag-usapan, kaya sinulat ko to, nakatano yan, yung issue sa DSWD. Okay? May napanood ako yung vlogger na Daddy Frankie. Okay? Siya yung mga nagtutulong ng mga, ang tawag dyan, yung mga may mental problem na ating mga kababayan, may mga nakakulong na doon sa ginawa para silang baboy, para silang hayop na ikinulong doon sa ng kanilang mga kamag-anak kasi, may problema na hindi na kayang alagaan ng mga kamag-anak. Pero syempre, nakita ko yung Oliver, no, na tinulungan, that was long time ago na napagaling. Amazing. But recently, hinuli sila ng DSWD. Tama ba ako? Comment kayo dyan. Nakapalo kay Frankie. Daddy Frankie. In passing, napapanood ko lang yan. Nakikita ko yung mga inaano niya, yung mga tinutulungan, nilalagay niya sa kanyang shelter, Recently, mga kababayan, ni-raid ba o kinuha ng DSWD yung mga elderly o yung mga wala na, ang tawag dyan, yung mga palaboy o yung mga mentally challenged, mga kababayan, okay? Mentally challenged na kinupkup niya, not inampot, kinupkup niya. Dahil ang sabi ng putang inang DSWD, wala raw itong papers. Walang license. Okay.
Si Mami Jupeta yung kinuha palangga sa DSWD. Yung Jupeta. Anyway, ganito lang sa akin. Here's my take. Hindi ko nasundan ang lahat ng kwento, but ang question ko, kinuha daw yung iba, isa, dalawa, tatlo. Mga putang ina, gusto nyo palang alagaan yung mga palaboy sa kalye, yung mga homeless, yung mga nasira yung ulo dahil sa kahirapan, bakit hindi nyo halongkatin lahat ang buong kamay nilaan, DSWD, nakunin lahat yung mga putang inang yan. So, hindi, kayo pala, hindi ko minumura yung mga tao. Kunin lahat yung, mga putang ina kayo sa DSWD, bakit hindi nyo kukunin lahat yung mga kawawa nating mga homeless o mentally challenged na may mga problema sa psych, bakit hindi nyo kunin? Bakit yung mga inalagaan doon sa shelter, of course, intindihin natin, okay, fine, may susundin kang batas, kailangan may license, chuchu. Pero kung may abogado siya, technically pwede mong ilaban. Hindi naman, I don't know siguro, hindi kiniklaim ba ni Frankie na siya ay isang institution na may ganito siyang home for the aged, home health, home care, chuchu. Kung tinutulungan lang niya, kinukup-kup niya lang, pinapatara sa bahay niya ng libre, at ginagamot, di ba dapat magpasalamat pa kayong hayop na kayo? At kung gusto niyong tulungan, itong mga taong ito, dapat kinausap niyo yung Frankie, o pwede pa Frankie, kami dito sa gobyerno, tinutulungan ka namin, o kasi hindi po pwedeng ganyan-ganyan, no? Siguro magpa-apply ka na lang ng license, kasi kaching-kaching, pera na naman yan, ng Bangag Administration. But ang punto de vista ko, bakit? Kung talagang concerned kayong hayop kayo, nandyan si Monina Romualdez. Yan putang inang yan. Nandyan sa DSWD. Ikaw putang ina ka, Monina. Ikaw, gatsyal yan, tang ina yung lahat. Kung concerned kayo sa mga homeless, sa mga nasiraan na ng bait dahil sa droga, sa kahirapan, na dulot ng gobyernong Bangag, bakit hindi nyo simulan sa Maynila? Ubusin nyo lahat. Suyurin nyo lahat, paliguan nyo yung mga nakakulong doon para silang mga baboy at alagaan nyo sa DSWD. Bakit itong mga certain numbers of kawawang kababayan natin na nadyan kay Daddy Frankie, bakit nyo kukunin? Bakit nyo, I don't know kung kinasuhan ba or whatsoever, yun yung punto natin. Ang dami-dami, ilang libo ba? Aabot ba sa milyon ang may problema sa atin? Sa pag-iisip dahil sa kahirapan, problema sa pamilya, o kung ano pa man. 'Di ba? Bakit nila kukunin? Gusto pala nila mag-alaga ng mga homeless, 'di ba? Yung pamilya ni Oliver mukhang pera. Kasi mula na nag-vlog si Daddy Frankie, marami nang tumutulong kay Oliver. Ayaw mo na yung palaga, ibang topic yan. Ayaw mo si Frankie deal yan. Ang deal ko, ang gusto kong ang pag-usapan dito, yung DSWD. Diba? Gusto pala nila tulungan yung mga kawawa Yung mga nakatulungan na maayos na, nagupitan na, nakakakain, nakakagamot, yun ang kukunin nila. For sure, pababayaan nila yan. I don't know, hindi ko lang alam yung behind the scene. Baka may nainggit kay Frankie, politika, or something. Diba? Ano yung lumabas? Alright? Sabi ni Pablito, totoo po yan, interesado ang local na sangay ng DSW, paniki, tarlak sa kinikita na bigay ng mga concerns. Taga-paniki ba si Frankie? Issue sa opisyalis, issue sa opisyalis, nag-umpisa ako sa channel ni Daddy nang mapanood ko yung pag-rescue niya kay Kuya Oliver. So heartwarming. Nakita ko kanina ko lang kasi may nagtumawag sa akin. Miss Marlica, ano ba? Napanood mo ba yung katungkol kay Oliver? Hindi ko nga, nadaanan ko na siya dati, parang hindi ko lang nasusundan. Oo nga, ang galing nung Oliver, kahit papaano, bumalik na siya sa normal. I mean, nagkaroon na siya ng socialization. Alam niyo, amazing yan. Okay? Alam mo, nung ako nasa Pilipinas, nakapag-duty ako dyan sa Mandaluyong. Diyan dapat si Clarissa Taratara, si Liza Tanas, si Bangag, dapat sila yung nandoon sa loob. Kawawa yung sitwasyon diyan. Nakakadurog ng puso. Alam niyo yung mga naka-confine diyan sa loob ng Mandaluyong? 'Di ba I just don't know how much per patient ng budget ng gobyerno. May budget yan Kawawa sila. Alam mo, naiiyak ako doon dati kasi yung mga kababayan natin na nawala sa ulirat, yung pag pinapakain ng mental hospital, para lang sila mga baboy Yung lugaw, di ba? Lugaw na nga, ang sabaw, akala mo isang drum pa. Parang puro tubig na lang. Dahil for sure, ninanakaw din ng head kung sino man yan dyan ngayon.
Inanakaw nila, let's say for example, 10, o magkano budget ngayon? 75 pesos. Sabi mo ng 100 pesos a day per patient. Kuro, kinakat nila, 50 na lang. O sige, yung lugaw na masarap-sarap, gagawin na nila, lagyan nila ng isang drum na tubig para kunwari, pinapakain nila. It's sad. Kasi bangag ang pamumuno. Kaya nga, I'm praying so hard that Inday Sara, I know it's not easy for you, Inday, na pagdating ng panahon, gawin mo talaga ang paraan para kaluluwa yung mga taong bayan. Lalo yung mga matatanda natin, yung elderly natin. Actually, whether ikaw matanda, bata, kahit anong klase kahit anong age bracket mo, kapag ikaw talaga ay naging biktima sa mental health, kasi maraming reasons yan. Okay? Pwedeng trauma ng bata ka, sa droga, katulad ni Bangag, tayo mo si Bangag, buang-buang, at just so happen maraming pera, hindi, kahit na itago niya, halata pa rin. Maraming factors. Okay? Maraming factors kung bakit napaparewara ang ating mga kamag-anak. Maaring iba sa inyo nanonood ngayon, may ganyang problema, huwag kayong sumuko. Huwag kayong sumuko. Huwag yung gagayahin katulad si Oliver. Hinahayaan lang dun si Oliver, nagdikit-dikit na yung buhok. Tapos tama kayo, nag-comment, tapos yung kanyang sister-in-law ngayon, interesado sa pera, buisit, di ba? Hindi niya actually inalagaan, hindi niya pinaliguan. Dapat kahit na maintindihan natin kasi may mga pasyente talaga ng combative. Nakita ko yan eh. Nakita ko yan sa Pavilion 8. Pavilion 8 o Pavilion 9 sa mental. Dapat dyan si Bangag eh. Tsaka si Lisa Tanas. Lalo na si Lisa Tanas. Nagwawala yung hayop na yan. Dapat dyan sila. Nakikita ko yan kasi may meron talagang iba-ibang level ng patient. Diba? So kung kamag-anak mo yan, pinsan mo, if you're concerned, okay na yan, sige. Pero dapat talaga ipapagamot. Yan yung problema sa bayan natin. Kaya yung mga mahirap, hindi nila alam kung anong gagawin nila kapag meron silang ganyang klaseng pamilya. So, ang gagawin nila, it's either ikukulong nila yung kamag-anak nila dahil ikinahiya, yung iba niyan kinahiya dahil may mental problem eh. Yan dapat ang i-aware ang mamamayang Pilipino through what? Through public health. Through Department of Health. Diba? Yung pera dyan, erbosa, okay, na ninanakaw nyo, diyan sa PhilHealth, ikaw recto. Yan na naman po, tangina tuloy-tuloy yung ating bratatatat dito. Imbis na nakawin niyo, dapat ibigay yan na programa sa mamamayang Pilipino. I-aware ang ating mamamayang Pilipino, hindi porket nagkaroon ng problema ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong kapatid na nagkaroon ng nag-snap, ay sila ay wala ng silbi sa lipunan, ay sila ay kadiri na, sila ay buang, sila ay ganito. Pwede pala sila maging mamuhay ng normal kung may tamang gamutan. Huwag niyo pong sukuan ang inyong mga anak. Hindi sila buang dahil gusto nila yan. Kailangan nila ng support niyo. Yes, kailangan kahit gaano kahirap, bilang nanay, tatay, kapatid, kailangan nila ng suporta ninyo. Pero huwag niyo i-confine. Huwag niyo i-confine sa mental, lalong mabubuang doon sa totoo lang ang nakikita ko, doon sa mga pasyente. Subukan yung painumin ng gamot. Tapos kausapin nyo. Kasi marami ako nakikita sa Facebook eh. Na yung iba pag may problema, ginasika-sika lang nila. Kausapin nyo ang inyong pamilya. Hindi yan sila buang. May moment lang, hindi lang sila nakakainom ng gamot, hindi lang sila nalalapatan. Yun yung problema natin sa bayan natin na kaya nga si PRRD during that time, PGH, 100 per month. Sa mental hospital, pwede rin yun. 100 million o whatever millions para tulungan yung ating mga kababayan na maibalik sila sa kanilang normal na pamumuhay. Wisdom ko, alam mo pong ako presidente, ang dami kong gawin. Ang dami kong pwedeng gawin palangga. Sa totoo lang, ang dami kong project, no? Kasi ang lala ng problema natin sa bayan natin, di ba, i-push lang natin si Inday. Boljakin natin ng boljakin si Inday sa problema. O Inday Sara, ito ang problema natin, Inday. Ganito, ganyan-ganyan. For sure, pakikinggan tayo. It's not easy for Inday. Ano yan? Ay, si Jinggoy live. O, ito na pala si Jinggoy. National budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo Teka, ba't ang hina? Teka lang. ating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Dali lang. Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme?
Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ko inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa Oh my aking God. kaso. Ngunit Booking. hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Booking mo na. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, For sure, may nor recording will ka. I yield to May political video ka, pressure. labas mo. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Oh Maraming my salamat. God. Okay. Nakita niyo? Okay, wait. May question pa yata. Kaya teka, may tanong. Sasagot ba siya ng tanong? Ah. Yeah, okay. Nakita niyo, hinuli na yata siya, no? May posas na ba? Wala pa siyang posas. Alright? So anyway, hindi naman ako na-amaze, na surprise doon. Ako lang, dahil sinabi ni Jinggoy, abangan niyo ang susunod na kabanata, for sure, sa mga pag-uusap, may documents, may ebidensya. Ano yung possible na documents? Pwedeng phone conversation, text messages, personal meeting, right? Yun siguro ang aabangan natin. Okay? Voluntary surrender, sabi ni Zara. Oo nga, sabi niya nga magbo-voluntary, Zaralina. Itago niyo CCTV saying is that, okay. So, tignan natin kung ano mangyayari. Sabi ko nga, tandaan niyo, hindi ko pinagtatanggol si Jinggoy Estrada. Pero kailangan siyang dumaan din sa proseso. Kaya ako gigil na gigil kay Jinggoy Estrada talaga noon sa PIDEA Leaks. Yun lang. Kaya ako siya binoljak-boljak. Sabi ko kung pinatawag nyo, Jinggoy, na pinakulong nyo pa si Morales, pinatawag, binastos-bastos nyo pa si Morales. Right? Yung mga yun. Sana sabi ko nga, wala sana tayong problema ngayon. So, ito na. Ito na ang kinasasadlakan natin. Kasi sabi niya, Estrada is easy target. Okay? Kung makukulong ka naman, Jinggoy, okay? Umiksa na si Satanas kasi ayaw magpatalbog. Kaya nga, pumunta si Jinggoy sa CIDG. O pumunta na nga daw sa CIDG. Okay? Alright. Grabe ang kahiyupan talaga ng bangang admin na ito, sabi ni Emelita. Yes. Ang sa akin lang, mga kababayan, alam naman natin to eh. Binanggit na ni Lobender, binanggit na ni Lacson, ng Kalatong Baleling, binanggit na ni One Bull Scholar, ni Tito Soto, binanggit na ni Virus, lahat sila sa 11 idiot senators. So talagang gagawin nila. Binanggit na ni Jinggoy na kaya ginawa sa kanya to kasi nga hindi siya pumayag. Okay? Doon sabi sa kanya na iwanan niya itong majority. Kitang-kita naman. Kaya sabi ko kung meron kang ebidensya, Jinggoy, huwag mo na antayin makulong ka.
Ilabas mo na ngayon. Bakit antayin ang susunod na kabanata? Dapat binungus mo na dyan. I don't know kung ano ang documents na meron ka na pinangawakan, text messages ba, voicemail ba, voice message ba, video ba, actual conversation, lahat yan meron. Kung yun ang sinasabi mo, ilabas mo sa taong bayan para lalo naming makita. Katulad ng nilabas ni Morales nang pinuntahan siya ng PDEA agents na sinasabi I forgot yung pangalan nun, na, oy, Agent Morales, huwag ka nang pumunta sa Senate inquiry, sa Senate hearing, kasi inuutusan ni Lisa Tanas si Kumar, alright, na kapag hindi ka sumunod, ipapapatay ka, or tanggapin mo na lang yung alok nila, or US visa, or kung hindi, kukulong ka, pwede kang mapatay dun sa kulungan, painumin ka ng lason, or a heart attack. Di ba? Ala hindi kayo nakinig kay Lola Maharlika, namuti na buhok natin, tangina. 'Di ba? I was so galit na galit nung time na 'yon. Tsaka hindi ako nagkamali. Jinggoy, hindi ako nagkamali. Senator Robin, hindi ako nagkamali. Senator, Go. Lahat kayo. Bato, hindi ako nagkamali. Sabi ko, hindi kayo sasantuhin ni Satanas. Demonyo yan, si Bangag Jr. Kasi kung si Inday Sara nga, binaboy nila na yun ang nakatulong, sino kayo? Kung si PRRD binaboy ng mga putang ina, kinidnap pa. Sino kayo? Sino si Maharlika? Kaya nga ako as early as a month, bago pa nga si Bangag nag-take ng oath, ako bunganga ko talaga, maingay na bakit ito ang ina-appoint ni Bangag, mga kawatan. Right? Never magkamali si Maharlika. Hindi tayo tatandang puputi ang buhok na wala tayong pinagkatandaan. Right? Ay, nako mga kababayan. Tama ba ako, Zaralina? Si JB kasabwat yan, Hudas. Kasabwat nga ng mga Bangag, nandoon sa kabila. Marzel, tama ba? Remind me, tama ba yung pinagsasabi ni Maharlika in the past? Tragic. Zoro, binitin pa, baka merong hinihintay, may pa-suspense pa. Oo nga. Yeah, oo nga, may pa-suspense pa. Todo nyo na. Sabi ni AJ, CM, ilabas mo na, Jinggoy, ang evidence mo kay Tantoko na si Lisa may kinalaman. Correct! O, Jinggoy, andito ka nun. Sa pag-adik-adik dito sa Beverly Hills, ilabas na kasi. Ibuhos nyo na, wala nang patumpik-tumpik pa. Kasi ako, although pwede ka talagang tamnan ng kaso sa Pilipinas, ako nga, tinamnan ako ng kaso kahit wala akong ginawa, di ba? How much more dito sa mga politikong ito? Ako nga, hindi pa ako politiko, pero ako lalaban ako. Okay? Kung ako lalaban ako para sa katotohanan. Kasi pag nagsasabi ka ng katotohanan, kahit i-twist ka, kahit mag-hire pa ng mga trolls sa mga Bangag, mananalo ka no matter what. Ngayon, maybe bagsak-bagsak ka, pero at the end, mananalo ka rin. Kasi naniniwala ako dyan. Kapag nasa tama ka, never ever kang matatalo, kahit tamnan ka pa ng kung ano-ano. For whatever reason, okay, hindi aalaw ng pagkakataon ng Diyos na matatalo ka lang ng mga Bangag. Pwedeng matumba ka ngayon, pero tomorrow, makakabangon ka rin.